Alright mga kapatid, welcome back to my YouTube channel and dito po sa Biyahe ni Koy TV. Alright, so nagtutour po tayo dito ngayon sa China. Ayan. So ito ay ganda oh. Wow! Laki. Laki pala ng ano nila. Hello, shout out sa ating lahat mga kapatid. Ayan, so binabati lang natin sila Boss Mike. Ayan po yung newlywed. Ngayong ano. Newlywed. Ayan. So, guys, bigyan ko lang kayo ng trivia. Kapansin-pansin dito sa China na hindi uso dito ang motorcycle. Yung nakikita nyo po na ganyan, mga kapatid, yan po ay e-bike. So, kaya pala sila nagiging conservative sa ganyan because ayaw nila ng pollution, mga kababayan. Pero anyway, marami sa inyo magtataka kasi putya si Biyahe ni Koy TV nasa China, pro-China na daw. Unahin ko po, atin po ang WPS. Isinisigaw ko po dito yan. Atin po ang WPS. Hindi po pag-aari yun ng China, mga kababayan. Yun po ay sa atin. Hiniliwanag ko lang. Nandito kami para maintindihan yung kultura nila. Ano nga ba yung kultura nila at sa kultura natin? Ano yung pinaglalaban nila at ano yung pinaglalaban natin? Bilang Pilipino, hindi po ako bias na tao, mga kababayan. Yung po gusto ko sabihin, di ba tayo? Hindi po ako bias na tao. Gusto ko lang malaman kung ano ang meron sila. Bakit may ganito silang may mga ganito sila na building? Oh? May mga ganito silang kagandang building. Ba't may mga ganito sila at bakit ganito ang tao sa kanila? At may mga ganito kagandang building. Mga kababayan. Diba? Kita nyo? Kung bakit ganito. Yan po ang gusto ko malaman, mga kababayan ko. So namamasyal ako dito, mga kapatid, para mas maintindihan ko anong meron sila. And that is, I'm very interested. Hindi po para pumanig sa kanila o hindi po para sumama sa ginagawa ng mga kalaban ng mga ano. Sa totoo lang, mga kababayan ko, kung alam nyo lang po, mga kapatid, ang China ay open ngayon sa mga turistang kagaya ko. Open para makita yung kung anong merong kultura sa kanila. Same with the Philippines, mga kababayan ko, na nag-o-offer din sila na mag-tour sa Pilipinas at makita ang ating kultura. Ngayon, mga kababayan, kung mamasamain ng iba yung pagpunta namin dito, at sasabihin ko lang po sa inyo, wala akong pakialam sa inyo. At kung mamasamain din naman ng iba at sasabihan kami na kami ay bayaran ng China, hindi po totoo yan. At pag umiyak po kayo, pag sinabi ko po ito, wala pong totoo. Okay? Andito kami, gumastos po kami sa sarili namin pera at hindi po pinondohan ng kahit nino man. Yun lang po gusto ko sabihin, mga kababayan ko. At gusto ko lang ipakita sa inyo, bakit nga ba napakaganda nito? Alam nyo, mga kababayan, kung ganito lang din ang Pilipinas, hindi sana mas paunlad po tayo. Alam nyo, hindi naman natin sinasabi na maging komunistang bansa tayo. Ang sinasabi ko dito, mga kababayan ko, at ang sinasaysay ko po sa inyo, sana ganito tayo noong pa ni Apo. Noong panahon ni Ferdinand Edralin Marcos, magiging ganito sana ang bansa natin. Samantalang mas mayaman pa ang Pilipinas noon sa China. Bakit ang China ganito kayaman? Nais ko kayong dalhin sa isang usapin na matagal na naming nilalaban, mga kababayan ko. Sana palitan natin ng ating konstitusyon, mga kababayan ko. At gawin natin, buksan natin sa turismo, buksan natin, hindi lang sa turismo, buksan natin ang bansa natin sa isang magandang oportunidad para makapagnegosyo ang mga kagaya nito na mga kumpanya dito sa China. Kanina lamang nakita ko, mga kababayan, yung Coca-Cola ay meron din dito. Nakita ko yung Oppo, may opisina dito. Yung Oppo, yung mga kumpanyang mga malalaki, mga kababayan ko, nandito rin. At talagang dito nagnenegosyo. Alam nyo, kung bubuksan natin ang bansa natin sa turismo, mga kababayan ko, napakalaking oportunidad po nito, mga kapatid, para sa ating mga Pilipino. Kung bubuksan natin, mga kababayan ko, ang
ang bansa natin sa pagdinegosyo, abay, siguro mga kababayan ko magiging ganito kaganda ang ating bansa, mga kababayan ko. Well, kung nakikita ninyo yung nasa harapan ninyo ngayon, ayan, ganyan kaganda, sigurado ako mga kababayan, pupusta ako 100%, hindi malayong pwedeng maging ganito ang bansa natin. Isa lang po, isa lang po ang gusto ko sabihin at ipakita sa inyo, yung ganda na meron dito. Okay? Magpupoto lang! Mga kababayan, Naka-live ka ba? hindi naka-recorded ako. Ano sa amin naka-live ako? Atin ang West Philippines Sea. Kaya yung mga kukuda dyan na hindi po sa amin, magano kayo, mag-isip-isip kayo. Puro photo yan. Okay. Dila. Grabe mo, yun yung mag-welcome sila na ganyan. Picture na. Pipicture muna kami, mga kababayan ko. Picture. Girl, dito kakayos mo ka. Ready. Ayos kami ng mayos ka. Pipicture lang kami, ayan, sama kayo. Ayan, Ayos mo ka. Like this, okay? Perfect. Yes. BBM! BBM! Ayan, di ba? Mga kababayan. Kaya namin sumigaw dito ng BBM because kaya namin gawin to kasi wini-welcome kami dito. Pero makakagulat dito, may revelation ako sa mamaya. So, picture pa ulit. Ayos mo ka. Oh, BBM! Oh, Duterte, habang walang camera! Ganun boss, ganun no? Uy, wag. Bagay! Ay, wag bal sa amin. So, mga kababayan. Dear friends, now who want a solo photo? I can help you. Now I tell you that you want to go to Siam. Okay, tayo nyo? Nagtuturo lang kami You dito. don't want to go. The next place is gonna be 30 minutes. Okay. So now it's now we have 15 minutes free time. Hello. 5:45. 5:45. Here. Okay. 5:45. Vlogger. Hindi ka vlogger. 5:45 will be here. Okay. Salamat. Let's go. Naka-live. The ferry. We cannot be late. Okay. Ay, Cerbera vlogger. Picture. Vlogger, okay. Cerbera vlogger. Hello. Yeah. Together. Preno buka nga nito May pasok sa akin na. Taktok na Cerbera. Back to the ball game. Tairo, ano napansin mo kung bakit ganito ang China? Ano yung pagkakaiba sa kwento sa atin ng mga Duterte? Ito. Naiba ako. Hindi, yung pagkakaiba ng China talaga. Napansin ko sa mga tao dito na dapat i-apply din natin sa atin, no? Isipin natin yung future. Kasi kung makita mo yung mindset ng mga tao dito, di ba? Iniisip nila yung future ng bansa nila. Wala, ganun. Sa atin kasi, iba Iba yung kwento na dumarating. Oo, iba yung kwento no? Iba yung kwento. Although may girian sa West Philippines, alam naman natin na sa atin yun. Diba? Yung West Philippines sa atin yun. At nilalaban natin yun. Pero yung point dito kasi Koy. Labas yung pang-aspetong usapin. Kumbaga kasi yung dumadating din na balita din sa atin, yung China, bumabagsak na yung mga building, di ba, meron ng mga ghost town. Pero sa mga dadaanan natin, hindi Tapos sabi ko, sana Pilipinas hindi naman maging komunista, pero maging singyaman sana ng China balang araw. Ang problema kasi, kung ang magiging tulay nun is mga Duterte, malaking problema. Pangit. Diba? So, nandito tayo kasi gusto lang naman natin makita kung ano yung ganda ng di ba? Kasi ang iba yung kultura. Hiwalay ang aspetong usapin pang nasyonal ang pinag-usapan. But we are talking about pero nagtataka lang ako, bakit ganun yung narrative ng mga Duterte, no? Syempre, kumikita Diba? Tayo naman nandito tayo because tumitingin lang tayo dito, nag-observe lang tayo. And we want to know what is the culture of China. Diba? Nataon lang talagang dito ang destination ng natin. Tsaka hindi naman tayo lagi nandito. Meron pa tayo kasunod
Ano, okay pa ako nun, ha? Ayan abangan nyo kami dyan sa Texas. Ay, nasabi ko tuloy yun. Texas. Nasabi ko na, Diyos ko. Gusto din yung next plan. Ayan diba? Napakaganda. Imagine mo. Elvin, what is... 445. 545, sorry. 545. Alvin, 545, huh? Alvin, 545, yeah. what is the name of this building? TV tower. TV tower of what? TV tower. TV tower? TV tower, yeah. What's the name? Kenton Tower. Kenton Tower. Kenton Tower. O yan. Naintindihan nyo sa ano natin. Ang dami Nalaki ng mga building. Mga kapatid. Ballpoint. Si Ballpoint. Ballpoint. Bakit ano ang nakikita mo dito sa pagbisita natin sa China? Yun na nga ang nakikita natin dito sa pagbisita natin sa China, talagang ang China po ay maunlad, no? Kung titingnan natin kaliwat kanan, malalaking buildings 'yan, no? So ako napaisip nga ako sabi nila, hindi ang China komunistang bansa. Kayo, gigirahin tayo niyan. Hindi po talaga totoo 'yun. Kumbaga, ang nakikita ko dito, hindi po talaga sila makikipaggera kasi hindi naman nila sasayangin itong mga buildings na to Para lamang sa isang gera. Para lang sa isang gera, di ba? Hindi. Actually, yung mga gumagawa lang yan DDS, tinatakot lang kayo. Huwag po kayo maniwala dyan sa kanila na magkakagulo, di ba? Ang totoo pong nanggugulo, mga Duterte, kung hindi meron ng pagkakaunawaan yung gobyerno ng China at Pinas, siguro hanggang bangayan na lang yun. Hindi po talaga na magkakaroon ng gera, no? Kasi alam nyo, kung iikot po kayo dito, mamamangha kayo kasi yung mga Chinese dito na nandito ngayon sa paligid, walang pake. Ang gusto lang nila mamuhay, magtrabaho, 'di ba? Makakain sa araw-araw, yun lang 'di ba? At hindi naman sila palaaway, 'di ba? Katulad ng iniisip ng iba or tinatanim sa inyo ng mga DDS na pag chikwa, yung kumbaga... Kasi sa totoo lang, nakita natin yung side na barbaric nila. Oo. Nakita natin yung side na barbaric nila nung sa West Philippine Sea. Pero dati sa usapin sa pang-nasyonal na usapan. Pero ang pinag-usapan natin dito is the culture and how the China improved their economy and they boost the economy para magtagumpay sila ng ganito, di ba pare? Ang akin lang dito, sana pagdating ng araw, maging ganito rin ang Pilipinas. I'm not saying that ang Pilipinas maging komunista. Kaya natin maging maunlad ng bansa natin. Nagawa na natin yan nung panahon ni Apo Lakay. Bakit hindi natin ulitin? Tama? Oo. At sana ito, last sana, no, wag po kayong maniniwala sa mga taong ginagamit yung galit nyo. Gusto kasi ng mga DDS na to na magalit kayo, no? Sa lalo na sa mga nilalahat nila yung mga inchik parang gusto nilang sabihin na hindi magalit na kayo sa China para ganoon, para parang ginagamit yung galit nyo, no? Unang-una, bakit nila ginagawa yon? Kasi dahil sa pera, di ba? Oo, kasi binabayaran po sila pinuponduhan po sila. Correct. Di ba? So, gagamitin kayo ng mga yan para magkakita sila. Sila kumita, tapos kayo, di ba? Galit kayo. Pero yun lang masasabi ko, wag po tayo magpapauto at kung ano man yung nilalabas ng mga vlogs ng mga DDS na yan, magsaliksik muna, wag agad maniwala. Ito pare, matakot na sila. Matakot na kayo. Kasi nandito kami. Oo. Mabubulilyaso namin yung kalokohan nila. Tama. At eto pa, bakit kami nandito sa China? Hindi po para siraan yung China, hindi po. Nandito kami para alamin kung totoo nga ba talaga nagalit sila sa mga Pilipino or sa bansa natin. Hindi naman po Oo, hindi. Actually, yung tour guide namin, napakabait sa amin. Di ba? Napakabait po. Hindi po kami tinatrato na iba. Di ba? Oo, pinapakisamahan po kami ng maayos. Yun po yun. Ito, iba pag sinabi mo, nagsalita ka, pabor sa China sabihin, bayaran ka na ng China. Oo, hindi po kami bayaran. Pero iba po yung usaping panggobyerno. Iba po yun. Itong mga tao na to, ito mga inosente yan Yan. Correct. Napakaraming mga taong inosente dito na wala pong alam tungkol sa gera. Yan. Ang gusto lang po nila, mabuhay. Di ba? Mabuhay, kumita ng pera at magnegosyo. Basta, atin ang West WPS or West Philippine Sea. Diba? Yan po si Ballpoint Man, mga kapatid. So, yan ang gusto ko sabihin sa inyo. Pare, salamat. Okay. Alright. So, yan, nililiwanag natin. So, usapin natin to. Ito yung pinakasikat na vlogger sa at talagang pinuputakte. Boss Mike Cervera.
tayo nasa China, ano bang dapat na i-improve natin at makuha natin? Aba, nakita nyo naman sa pinakita ko sa inyo na napuntahan ninyo. Napakalayo ng China kumpara sa Pilipinas, di ba? Totoo naman yan. Pero hindi dahilan, hindi yun ibig sabihin tayo sang-ayon sa ginagawa ng gobyerno nila sa atin sa pagdating sa mga teritoryo natin. Correct. Lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Yun lang naman masasabi dyan. Pero kung meron kayong gagayahin at matututunan, dito makikita nyo yung pagkakaiba. Diba? Sa Pilipinas, sa atin, dito, sila from sa dugyot naging malinis. Tayo parang malinis, parang nagiging dugyot. From dati kasi mas mayaman pa tayo sa China. Totoo yun. Nung panahon ni Apo Lakay. Oo, sila nga yung nagpupunta sa atin para mamasukan. Kung ano-anong ginagawa nila sa atin, namumulot ng mga basura. Kaya ka may Chinatown diba? O tignan nyo ngayon ang pagkakaiba. Talagang ang unlad ng China, malayong-malayo sa atin. Aminin na natin yan. Boss, ganito yan. Pinuri natin yung China ngayon. Sasabihin ng mga sasabihin ng mga dyan, sip-sip tayo. Sabihin, bayaran na tayo agad ng China. Ano bayaran? Hindi tayo lang rito. Nakipagpunta kami rito para makipagpulong. Kaya ikaw, Digong, lagot ka na ngayon. Masyado mo nilalakad, boss. Wag ganun. Si Digong yari na sa atin yan. Di ba? Uy, ano yan? So, nandito kami. Nakalive ka! Nandito kami. Because merong mga nandito kami dahil ayun nga, sinabi ko sa inyo, oras na para tapusin ang kasinungalingan ng mga Duterte sa Pilipinas. Oras na para tiklop yung mga maling balita ng mga Duterte sa Pilipinas. Alright? Mga kababayan ko, once again, ako po si Biyahe ni Koy TV. Ito po ang munti kong vlog sa inyo ngayong araw na ito. At sana'y mapanood nyo po ang isang mensahe namin dito sa China. Aminado na po kami, nasa China po kami ngayon. But mga kababayan ko, gusto ko po ipakita na ito tayo. At napakarami mga turistang dumadayo dito. Alright, mga kapatid, once again, ako po si Biyahe ni Koy TV. Mga kababayan ko, katapat po ang skyscraper. Sama-sama po tayong babangon muli, mga kababayan ko, para sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po, ingat po kayo palagi, and please don't forget to follow, like, and subscribe to my YouTube channel. Ingat-ingat mga kababayan, ha? Maraming salamat po, abangan nyo po ako sa Friday sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat po. Hindi pong kalilimutan, sa Mayo 12, mga kababayan ko, number 134 sa balota, ABP Party List, ang bumbero ng Pilipinas. Maraming salamat po.